si Erwin, paano nyo nabenta yung sarili nyo sa mundo ng freelancing kahit na entry level pa lang ang skill set? Magandang Sagutin tanong. mo. Gandang tanong. Go. Di ba? Go. Si Kuya Felix Actually, ang sasagot. kahit isa lang yung skills mo, basta as long, yung marketable siya, yung ano siya sa market na nagbibigay talaga ng solution, yung ginagawa mo, hindi mo kailangan ng maraming matutunan. Later on na lang yan, by experience sa trabaho. Kasi ako 5 years na ako sa ganitong larangan. So, ang dami ko nung napagdaanan ng mga, hindi ko naman dati ginagawa yung SEO. Natututo ka na lang. Kasi, minsan, yung client mong nagtuturo sa'yo, or share ng isang team. So, kung meron kang tawag nito, yung skills na pwede nang i-offer sa tingin mo. Kahit hindi ka marunong mag-English, mag-step forward ka na. Try mo lang. Alam mo, bago kami makakuha ng isang kliyente, minsan hundreds na sends ng contract or ng proposal ang ginagawa namin para makakuha lang ng isa na ano. Tsaka pag nakakakuha ka ng client, hindi naman automatic na na premium agad. So may time na hindi siya premium, pero kung ang ginagawa mo, katulad ako, meron akong range ng halimbawa, kailangan in a month, ganito yung kita ko. So, halimbawa, hindi pa siya sa isang client, hindi siya sapat. So, kailangan magdagdag ng para ma-meet mo yung target na salary mo per month. Pero ngayon, pagka meron busy ka naman, may ginagawa ka, pwede ka mag-lay low, ganun. Na okay na to, may pambayad lang ako ng tapos kain ng konti, may pangkain ng konti, may pambayad ng business. So, okay na, parang ganun. Pero syempre, pag pamilyado ka, hindi pwede. So, kailangan mo lumiskarte talaga. Yes. Ikaw, Kuya Jebs, anong take mo dun sa tanong ni Erwin? Actually, napaka-legit nung pinakahuling note ni Kuya Felix, no? Kung pamilyado ka na. Kasi madalas sa atin na nag-work na ngayon, may kanya-kanyang responsibilities na kaya naghanap ng work. Kasi tulad nung nabanggit nung pinakauna ni Kuya Felix, no? Kaya nag-start siyang mag-graphics designer kasi nag-asawa daw siya ng maaga. So in short, nagkaroon siya ng responsibility. And yun yung ginamit niyang motivation para mag-take agad ng action. Kasi madaming Pilipino yung nagsisettle na lang kung ano yung job nila. Alam mo yun, yung pinagkakasya na lang nila kung ano yung work nila ng isang shift na normally 8 to 5. Tapos pinagkakasya na lang nila yon. And then magre-rely na lang sila dun sa annual increase or bababa sana yung kaltas ng government or sana holiday the following day, di ba? Not knowing na okay, pwede pa palang mag-aral, pwede pa palang mag-level up ng skill na pwede mo i-offer. Kasi tayo, yun yung normal na meron halos ang mga freelancer. Hindi tayo nag-i-stop mag-learn. So, we refine our craft. Actually, yung iba, isang client lang. Pero, dahil dun sa refinement natin dun sa craft na yun or skill na yun, kahit anong skill actually, kapag nagle-level up doon, tataas yung rate mo doon. And syempre, eventually, makakakuha ka ng extra skill set na hindi mo in-expect. For example, ako ngayon, nag-start ako bookkeeping kasi accounting yung natapos ko, no? Pero ngayon, naaral ko is OBM, which is, kung titingnan mo, wala naman dapat doon. Pero isa siya doon sa mga branch. Sabi nga ni Kuya Felix kanina, kung ang graphics designer, may branch siya for web dev. Ang accounting pala, pwede din pala siya doon. So, hanapin mo lang kung ano yung pwede mong ibenta sa mundo ng freelancing. Kahit entry level lang yung skill set mo. Actually, wala naman kasing entry level eh. Di ba nakapag-elementary ka, high school ka, or college? Actually, yung mga iba kahit hindi sila nakapag-aral. Alam mo yung diskarte? Yan yung mga bagay na wala yung iba. So, try mo lang evaluate yung sarili mo. Lista mo sa black and white. Okay, ano ba ako? Masipag ba ako? Kung hindi, work on it. Diba? Kasi, wala pa akong nakitang mayaman na tamad eh. So far, yun yung isa ko siguro napansin in general. Tapos mangarap ka and take action agad. Ayan, tulad ngayon, ayan. Kung hindi kami nag-start agad dun sa kung pinoproblema pa namin yan, baka next week, next month, or hindi na natuloy ito. Hanggang hindi na nangyari, wala na. Oo. Diba? Ako naman, ang take ko dyan, so kasi sabi niya, entry level pa lang ang skill set.
So, ibig sabihin kasi kahit entry level ka, parang siguro naisip mo na walang kukuha sa client, mga ganyan. Ang ginawa dati ng isa kong kakilala is naghanap siya ng mga client na willing siyang gawing intern. Kumbaga, doon siya nag-aral ng skill na let's say kung web dev or graphics man. Yun, nag-work siya for free para ma-build yung portfolio niya and profile niya sa Upwork. So, yun ang ginawa niya. Parang karoon na experience, basically. So, siguro, ginawa niya yun for 3 to 5 clients, I think. Mga basic na work lang naman, hindi naman sobrang bigat. As long, basta magkalaman lang yung profile niya and yung portfolio niya. Then, after nun, yun na, nag-apply na siya ng client or nag-apply na siya ng client. Then, luckily, nakakuha siya agad ng $10 per hour for na client. So, not bad for entry level, di ba? So, yun. Siguro mas okay din na gawin yung ganun na yun nga wag mo siguro isipin as free, siguro internship na lang. Kumbaga kasi hindi na siya free kasi kahit free siya for financial or for monetary value, yung experience naman and skills na nakuha mo is kumbaga yun na yung pinaka-benefit mo. Bukod dun sa pera. Siguro wag mo muna isipin yung pera kung nagsisimula ka pa. So ayan, luckily, naging effective sa kanya. Until now, okay siya ngayon. Actually, Yung pera kasi nauubos eh. No. Malaking difference ng freelancing at saka ng corpo. Sa corpo kasi may training sila. Sa freelancing, sariling sikap mo yung pag-aaral mo doon. Yes. Yun yung purpose ng pagiging intern. Yun, tuturuan ka kasi nila ng step-by-step process. Mm-hmm. Tapos may comment si Mamski, Kuya RJ. Highlight what you know. Kung may experience ka na sa corpo na related sa service na in-offer mo, highlight what you can do and how you can help with your target client. So, yun, may punto din. Kumbaga, sabi nga nila, i-quote ko na lang, simulan sa sarili. Yun, basta, applicable naman sa lahat yun eh. So, basically, ganun, di ba? So, highlight what you know. Kung may experience ka na sa corpo na related sa service na in-offer mo, highlight what you can do and how you can help with your target client. Kung gusto mo naman mag-change ng career path, siguro okay yung sinabi ko kanina na magkumuha ka ng intern. Then yun nga, until you build your profile and your portfolio. Then ayan, kuha ka na ng paying clients. Diba? Join ka sa mga community sa gusto mong niche. May mga community naman, for example, for developers. Pwede kang tapos magtanong-tanong ka. Or tawag nito, or sa mga graphics, meron niya sila mga community na na matututo ka dyan. So, kailangan lang talaga is communication para ma-practice mo yung communication. Yan. Ang gandang Actually, suggestion. wala akong portfolio eh. Pero natatanggap ako eh. Kung nagwo-work na siya sa'yo, di ba? Okay, repeat. Pero if hindi pa, try mo yung iba.